Mga ka-express, kay Soto ginulat ang NBA. Isang 7'3" na higante mula Pilipinas ang muling nasa radar ng pinakamalaking liga sa mundo. And this time, hindi na ito simpleng hype lang. Si Kai Soto ay unti-unting bumabalik sa usapan ng NBA insiders matapos ang kanyang solid performances at tuloy-tuloy na paghahanda ngayong 2026. Sa edad na 23, nasa critical na yugto siya ng kanyang career. Hindi na raw prospect na puro potential lang, kundi isang player na may actual production, experience at malinaw na direction. Ang pinagmula ng buzz na ito ay hindi aksidente. Mula Marso hanggang April 2026, lumabas ang sunod-sunod na reports na si Kai ay aktibong naghahanda para sa NBA comeback push. Hindi lang ito speculation. May mga konkretong connection na sa ilang teams tulad ng Golden State Warriors, Sacramento Kings, Utah Jazz, and Washington Wizards. Ang mga ganitong pangalan ay hindi basta lumalabas kung walang basehan. Ibig sabihin, may tunay na interest kahit exploratory stage pa lang. Ang timing ng kanyang resurgence ang mas lalong nakakaintriga. Matapos siyang hindi ma-draft noong 2022 NBA draft, maraming nag-isip na baka hanggang international leagues na lang ang career niya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Dumaan siya sa NBA G League, naglaro sa Australia, at ngayon ay patuloy na nagde-develop sa B-League. Sa halip na manatili sa comfort zone, pinili niyang i-build ang laro niya step by step, at ngayon lumalabas na ang resulta. Isa sa pinakamalaking development na nagpagulat sa basketball community ay ang posibilidad ng kanyang pagdaan sa college route sa ilalim ng NCAA. Dahil sa pagbabago ng amateurism rules, may pagkakataon na isang player tulad niya na may pro experience ay makabalik sa college system para makakuha ng mas mataas na exposure. Ito ay isang risky pero strategic move. Kung matutuloy, mas mapapalapit siya sa NBA scouts dahil ang NCAA ay isa sa pangunahing pipelines ng liga. Sa loob ng court, malinaw ang improvements ni Kai. Hindi na siya yung dating raw prospect na umaasa lang sa hype. Ngayon, mas refined na ang kanyang galaw. Mas maayos ang timing sa depensa, mas controlled ang footwork, at mas efficient ang offensive decisions. Ang kanyang 7'3" frame ay natural advantage na. Pero ang mahalaga ay kung paano niya ito ginagamit. Sa modern NBA, ang big man ay hindi na lang pang-rebound at block. Kailangan marunong magbasa ng laro, umasa at sumabay sa pace. Dito unti-unti nag-a-adjust si Kai. Ang social media buzz ay lalong nagpalakas ng momentum. Trending ang mga usapan tungkol sa kanyang posibleng Summer League stint sa NBA Summer League ngayong July 2026. Para sa mga hindi pamilyar, ito ang proving ground ng mga rookies, undrafted players, and prospects. Dito sinusukat kung sino ang may potensyal na makakuha ng kontrata. At para kay Kai, ito ang pinakamahalagang pagkakataon. Isang window kung saan pwedeng magbago ang lahat sa loob lang ng ilang laro. Ang mga teams na nabanggit ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit siya interesting. Ang Warriors, halimbawa, ay kilala sa system na nagpapahalaga sa high IQ players. Ang Kings naman ay nangangailangan ng depth sa frontcourt. Ang Jazz and Wizards ay nasa rebuilding phase. Perfect environment para sa isang player na may upside tulad ni Kai. Hindi pa man sigurado ang landing spot, malinaw na may space para sa kanya sa ganitong landscape. Sa context ng Philippine basketball, napakalaki ng significance nito. Matagal nang hinihintay ng bansa ang isang full-blooded Filipino na makapasok sa NBA. Si Kai ang pinakamalapit sa pangarap na ito. Ang kanyang journey mula Ateneo, US High School, G League, Australia, Japan, ay naging blueprint ng modern Filipino athlete handang mag-risk para sa global stage. Ngunit, hindi rin nawawala ang hamon. Ang NBA ay hindi lang tungkol sa talent. Ito ay tungkol sa consistency, adaptability, and durability. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa mas mabilis, mas malalakas, at mas athletic na players. Ang Summer League ay magiging test hindi lang ng kanyang skills, kundi ng kanyang composure and decision-making sa ilalim ng pressure. Para sa Gilas Pilipinas, ito ay may short-term and long-term implications. Posibleng kailangan niyang i-prioritize ang NBA opportunity na maaaring mag-result na sa limited availability sa ilang international windows. Pero kung magtatagumpay siya, ang impact nito sa national team ay mas malaki. Isang NBA level player na pwedeng magdala ng experience
at leadership sa international stage. Sa huli, ang kwento ni Kai Sotto ay hindi lang tungkol sa isang player na gustong makapasok sa NBA. Ito ay kwento ng persistence. Kwento ng isang atleta na hindi sumuko kahit maraming nagsabi na tapos na ang pagkakataon niya. At ngayon sa 2026, muling bumubukas ang pinto. Ang tanong na lang ngayon, handa na ba siyang tuluyang pasukin ito? Kung mapapatuloy ang kanyang development at maipapakita niya ang kanyang best version sa Summer League, hindi malabong marinig natin ang susunod na balita. Hindi na tungkol sa interest, kundi tungkol sa isang kontrata na magpapabago sa kasaysayan ng Philippine basketball. Kung lalaliman pa natin ang sitwasyon ni Kai Sotto, malinaw na ang kasalukuyang buzz ay hindi lang basta hype cycle. Ito ay indikasyon ng timing alignment sa kanyang development at sa pangangailangan ng NBA landscape ngayon. Sa madaling salita, hindi lang siya ang naghahabol ng NBA. Ang NBA mismo ay unti-unting nagiging mas bukas sa profile na meron siya. Sa modern NBA, nagbabago na ang role ng traditional big man. Hindi na sapat ang matangkad ka lang o mahusay sa ilalim. Ang hinahanap ngayon ay functional size. Ibig sabihin, height na may kasamang decision-making, mobility, and system awareness. Dito nagiging interesting si Kai. Hindi siya elite athlete sa bilis or explosiveness kumpara sa NBA standards, pero ang edge niya ay length, timing, and improving feel for the game. Ang ganitong skill set ay swak sa mga teams na naghahanap ng situational bigs, mga player na pwedeng gamitin depende sa matchup. Isang critical factor dito ay ang kanyang experience sa B-League. Bagamat hindi ito kasing taas ng NBA or EuroLeague sa level, ang mahalaga ay ang consistency ng reps na nakuha niya. Sa halip na limited minutes bilang bench player sa mas mataas na liga, nakakuha siya ng pagkakataon na maging focal point sa ilang stretches. Ito ang nag-develop sa kanyang confidence and decision-making. Dalawang bagay na hindi natutunan sa practice lang. Ngayon pagdating sa NBA Summer League, ibang klaseng environment ang haharapin niya. Ito ay hindi structured system basketball. Ito ay survival mode. Lahat ng players doon ay may iisang goal, mapansin. Ibig sabihin, mas mabilis ang pace, mas aggressive ang galaw, at mas kaunti ang plays na nakakaset para sa iyo. Para kay Kai, ang challenge ay kung paano niya ipapakita ang value niya without needing the ball too much. Kailangan niyang mag-excel sa screening, rim protection, and smart positioning. Mga bagay na hindi flashy pero napakahalaga sa scouts. Sa NBA, ang pinakamalaking tanong sa kanya ay kung kaya niyang makasabay sa pick and roll defense. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.